Ang bato mula sa langit na ito ay may bigat na mahigit 10,000 piso. Kung maaari itong itulak ng higit sa 1 metro, ito ay tanda ng isang henyo sa martial arts. Kung maaari itong itulak ng higit sa 3 metro, iyon ay isang pambihirang talento. Sino ang gustong sumubok? Ako. Panganay na Ginoo, masyadong mabigat ang batong ito. Walang makakapagtulak nito maliban sa mga nangungunang eksperto, di ba? Panganay na Ginoo, itinulak mo ang bato ng 1 metro. Walang ibang kasing edad mo ang makakagawa niyan, di ba? Panganay na Ginoo, tiyak na mas mataas ang talento mo kaysa sa pinuno ng angkan. Anak, kapag pumasok tayo sa angkan ng bantayog, magpakumbaba ka. Ano man ang gawin nila, kailangan nating magtiis. Dito ka lang maghintay, huwag kang gagalaw. Oo. Pangunahing nakatatanda, oras na ba para sa allowance ng quarter na ito? Ikaw ay isang manugang lamang sa angkan ng bantayog. Ngayon, ang pamilya mo ay ikaw na lang at ang walang kwenta mong anak. Hindi na kayo bahagi ng angkan ng bantayog at may kapal pa kayo ng muka na humingi ng pera. Walong metro. May nagtulak ng testing stone ng 8 metro. Ang makakagawa niyan, Ay may lakas na 10 beses sa akin. kung hindi naharang ng hagdan sa likod, baka mas malayo pa. Ang ganyang lakas ay katumbas ng akin. Sino kaya ang pambihirang ekspertong iyon? Tiyak na isang pambihirang eksperto ang gumawa nito. Pambihirang eksperto, pambihirang eksperto. Ikaw ang gumawa? Sinabi ko sa iyong magpakumbaba, hindi mo ba alam ang ating katayuan sa angkan ng bantayog? Kaya magtitiis na lang tayo palagi. Ang taong walang kasalanan ay may kayamanang nagdudulot ng panganib. Kung may kakayahan ka, ituturing ka ng iba na panganib. Aalisin ka nila bago ka pa lumaki. Huwag mong kalimutan na isa ka lang sa sangay ngayon. Wala na ang iyong ina. Wala tayong masasandalan sa angkan ng bantayog. At ikaw ay isang bihirang henyo. Kaya ang pagiging mahinahon lamang ang makapagpapahaba ng buhay. Sinong nakatatandang eksperto ang narito, mangyaring lumabas at magpakita? Bakit hindi pa kayo umaalis? Pangunahing nakatatanda, itong allowance. Tuwing pumupunta kayo, pera lang ang hinihingi. Akala nyo ba ang angkan ng bantayog ay parang libreng pagkain? Kami naman kahit papaano ay kalahating kasapi ng angkan ng bantayog o... Ang tatay mo may kapal pa ng muka na sabihin iyan. Kung hindi lang noon ang iyong ina ay hindi tapat, napunta sa iyo itong manugang na ama, kayo ay magkakaroon ng walang kinalaman. Huwag mong pag-usapan ang aking ina. Ang iyong ina ay hindi tapat. Hindi tapat, hindi tapat. Ano ngayon? Gusto mo akong suntukin? Una sa lahat, ako ang panganay na apo ng angkan ng bantayog. Ika'y apo sa labas. Kung pag-uusapan ang lakas, kaya mo ba akong kalaban? Dudurugin kita parang pagdurog ng langgam. Ang batang Ginoong Zhang Yan ay hindi marunong umunawa. Huwag mo siyang pansinin. May karapatan ka bang sumingit? Siya ay may kalahati padugo ng angkan ng bantayog, ika'y ganap na isang tagalabas. Matagal na akong naiinis sa inyo. Nakakahiya talaga sa angkan ng bantayog. Pangunahing nakatatanda itong allowance. Kahit sangay o pangunahing linya. Ay mayroon taon-taon, ito ay utos ng pinuno, ang pinuno ay wala. Ngayon ako ang masusunod sa angkan ng bantayog. Oo, wala ang pinuno. Siyempre, kayo ang namamahala. Pero ang aming pamilya ay tunay na malapit ng maubusan ng pagkain. Hamp, kung titingnan ninyo man lang si Zhang Yan, alang-alang sa yumaong ina. Salawat. Salwat. Nakakadiri talaga. Maya-maya darating ang araw. Muntik ka na namang makipag-away ngayon. Ang ama't anak na si Zhang Jinglei ay nangingibabaw sa angkan ng bantayog. Kung makakaengkwentro sila, tiyak na hindi tayo makakalusot. Paumanhin tatay. Ay, simula ngayon, bawal kang magpakita ng iyong kakayahan. Dapat ako muna ang pumayag bago ka kumilos. Maari mo ba akong pangakuan? Oo. Nanay. Miss na miss kita. Ang
ang pagkakahawig. Sa bandang huli, mapapasuko ka sa binata. Bakit ka tumatakas? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan siya. Nasa iyo ba ang desisyon? Haha. Uy, iwan mo ang babaeng iyan. Ngayon, hindi ka tatakas. Sobrang kamukha. Gusto mong maging bayani para sa babae? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa, hindi mo pwedeng sa liwanag ng araw agawin ang isang magandang babae. Gabi ng ngayon, puta. Ito pala ang bihirang katawan ng Diyos ng digmaan. Sa wakas, natagpuan ko na. Bata, kung matapang ka, sabihin mo ang iyong pangalan. Jiang Yan. Ang bastard na yan ang angkan ng bantayog. Hintayin mo ako. Kamukha? Kamukhang kamukha ng nanay ko. Ang cheap naman ng pick-up line na yan. Bakit kanila hinuhuli? Ikaw ay miyembro ng angkan ng Bantayog. Hindi mo alam? Hinuhuli ka ng angkan ng bantayog. Ang inyong angkan ng Bantayog ay makapangyarihan sa kanlurang lupain. Ang tatay kong chairman, kailangang sumipsip sa inyo. Gusto ni Jiang Jinglei na pakasalan ko siya. Si Jiang Jinglei yan, siya ang nag-utos na kidnapin ka. Salamat. Si Jiang Jinglei. Simula ngayon, huwag mong ipakita ang iyong kakayahan. Kailangan mo ng pahintulot ko bago ka kumilos. Maaari mo bang ipangako sa akin? Tigilan mo na, wala siyang kinalaman. Mamaya kitang haharapin. Ikaw isang bastardo, anong akala mo sa sarili mo? Akala mo kasama ka sa angkan ng bantayog? Gusto mo pang sirain ang balak ko? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Nakalimutan mo na noong humihingi ka ng pera sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Dapat ko yun ni-record para makita mo rin. Ano? Galit ka ba? Gusto mong barilin kita? Pakawalan mo siya, wala siyang kinalaman dito. Hindi ka pa naman kasal. Ang aga mong magtaksil. Sumasang-ayon ka na agad sa iba? Ginoong Jiang, gusto ninyong makipag-date sa anak ko. Bakit pa kayo nag-abala? Kinikidnap niya ako. Hindi kidnap. Ano ba yung sinasabi mo? Pero sa totoo lang, Ginoong Jiang, ang anak ko ay sa inyo rin naman. Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, masisira ang pangalan ninyo. Huwag kang magpakita sa akin. Tatay, huwag mo akong ipakasal kay Jiang Jinglei. Malapit na ang halalan para sa pinuno ng angkan ng bantayog. Si Jiang Jinglei ang may pinakamataas na tsansa. Kung hindi tayo makakuha ng suporta ng angkan ng bantayog, hindi rin ako mananatiling pangulo. Nako, Kung ako ang maging pinuno ng angkan ng bantayog, mapapakasalan ko na ba siya? ikaw? Kung sino man basta maging pinuno ng angkan ng bantayog, mapapakasalan niya ang anak ko. Salamat sa araw na ito. Maganda ang paningin mo, bata. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, gusto mo bang pakasalan ng babaeng yon? Marami na akong nakitang tao. Ikaw lang ang nagustuhan ko. Kung sasama ka sa akin sa pag-aaral ng martial arts, ang pagiging pinuno ng angkan ng bantayog,
Madali lang yan, hindi papayag ang tatay ko. Hihintayin kita. Tatay, tatakbo ako bilang pinuno ng angkan. Ikaw baliw ka ba? Tatay, gusto mo bang habang buhay na umasa sa iba? Habang buhay na umaasa sa limos ng iba? Hindi. Gusto kong tumayo ng may dignidad. Hindi ganoon kadali ang tumayo ng may dignidad. Ilang beses ka pa magkakaroon ng pagkakataon sa buhay. Ayoko nang maging ganito, susubukan ko. Sige, sasamahan kita. Pero tandaan mo, kapag sinabi kong ibigay mo ang lahat, saka mo lang ibibigay ang lahat. Kailangan kong maging pinuno ng angkan. Malapit nang magsimula ang halalan ng pinuno. Narinig ko na sa mga kabataan si Jiang Jinglei ang pinakamalakas. Marami ang nag-aakalang siya ang susunod na pinuno. Pangunahing nakatatanda. Anak, ako ang mangunguna sa laban mamaya, ikaw ang kukuha ng posisyon bilang pinuno. Tiyak na makikilala ka sa kanlurang kontinente. Hindi ba ito si Jiang Yan at si Matiagang pagkakaisa? Bakit hindi siya nag-aapelido sa kanyang tatay? Ang tatay niya ay isang kinakasama sa bahay ng asawa. Si Jiang Yan ay hindi maaaring gumamit ng apelido ng tatay niya. Kailangan niyang apelido ay Jiang lang. Hahaha, nawala pa ang sarili niyang apelido. Hahaha, patay na ang nanay mo. Bakit andito ka pa sa angkan ng Bantayog? Natatakot ka bang mamatay sa gutom kung aalis ka sa angkan ng Bantayog? Ate, siya ang kumakandidato para maging pinuno ng angkan para sa'yo. Parang hindi siya tinatanggap sa angkan ng Bantayog. Ngayon ay ang labanan para sa pagpili ng pinuno ng angkan ng Bantayog. Ang mga direktang inapu lamang na may hamon na liham ang maaaring lumahok. Ano ang ginagawa mo dito? May dugo rin ako ng angkan ng Bantayog. Ayon sa patakaran ng angkan, may karapatan akong lumahok sa halalan. Wala kang hamon na liham, wala kang karapatan. Malapit nang magsimula ang halalan para sa pinuno ng angkan. Mangyaring pumasok. Umalis ka. Teka. Gumapang ka sa ilalim niyan. Papayagan ko ang aking ama na bigyan ka ng isang hamon na liham. Ano? Ayaw mong gumapang? Umuwi ka na lang. Paano kung gusto kong sumali? Gusto mong magmatigas? Subukan mo akong kalabanin. Anak, tigilan mo na. Gumapang ka na. Gumapang, dali. Gumapang, dali. Gumapang, dali. Ako na lang ang gagapang para sa kanya. Talagang gagapang siya. Hinding-hindi. Gumapang, dali. Ay, huwag. Ang kahihiyan ngayong araw na ito, babalikan ko ng 100 beses. Tay, sasamahan kita. Gagapang din si Jiang Yan. Talagang gagapang siya? Paano siya makakaharap sa iba pagkatapos nito? Gumapang, dali. Gumapang, dali. Ang mag-amang ito, wala nang mukhang ihaharap. Dalawang aso talaga. Ay. Batiin ang pangunahing nakatatanda. Mga kasama,
Ang pinuno ng angkan ay nasa biyahe papauwi. Ang eleksyon ngayong araw ako muna ang pansamantalang mamumuno. Ang ating mga ninuno ay pinalad na turuan ng banal na tao ng bundok ng asul na tagak. Kaya natutuhan nila ang mga pambihirang sining. Ginawa nitong ang angkan ng Bantayog ang nangungunang angkan sa kanlurang lupain. Ngayon, ang paligsahan ng sining ay pipili ng susunod na pinuno. At ang susunod na pinuno ay may karapatang pumunta sa bundok ng asul na tagak upang tumanggap ng gabay mula sa banal na tao. Upang pangunahan ang angkan ng Bantayog sa 100 taon ng kasaganaan. Sinasabi na ang banal na tao ay may kapangyarihang umaabot sa langit at lupa. Isang Diyos na tao. Ako ang panganay na apo ng angkan. Ako ang magiging pinuno. Sino ang may pagtutol, umakyat sa entablado? Magsimula na tayo. Ako. Ako na. Tagumpay ng Bantayog. Sabi nila, kampeon siya ng 3 probinsya sa martial arts. Ang lakas niya talaga. Tagumpay ng Bantayog. Noong nakaraang taon, nakuha mo ang kampeon ng 3 probinsya sa martial arts. Magaling. Ang bilis naman. Natalo pala si Tagumpay ng Bantayog. Ang lakas ni Jiang Jinglei, wala tayong kalaban sa kanya. Ang angkan ng Bantayog ay puno ng talento. Ang aming mga pamilya wala ng pag-asa na umangat. Pangunahing nakatatanda, may magaling kang anak. Sino pa? Wala na, di ba? Mukhang. Kailangan mong pakasalan si Jiang Jinglei na lang. Dahil walang lumalaban sa entablado, ang susunod na leader ay si Jiang Jing. Ako na. Hindi pa oras. Akala ko kung sino. Ang aso ko pala. Tara. Bumalik ka na agad. Hintayin mo ang pinuno ng angkan bago ka umakyat. Pero wala ang pinuno ng angkan. Si pangunahing nakatatanda ang may kapangyarihan. Huwag kang lumabas. Walang magpoprotekta sa iyo. Sabi ko bang umalis ka? Naghamon ka na. Hindi ka na pwedeng sumuko. Tama, yan ang patakaran. Umakyat ka. Hindi talaga kayo karapat-dapat sa angkan ng Bantayog. Kung lalabag kayo sa patakaran ngayon, itatapon ko kayo sa angkan. Hoy, tandaan, bago bumalik ang pinuno, huwag mong gamitin ang buong lakas mo. Jiang, itong bastardo na dumaan sa butas ng aso, hindi siya karapat-dapat maging miyembro ng angkan ng Bantayog. Turuan mo siya ng leksyon. Umakyat sa ring. Buhay o kamatayan, bahala na. Huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Laban. Patayin siya! Isang katawan ng Diyos ng digmaan. Bakit hindi mo gamitin ang buong lakas mo? Ano ba ang tinatago ni Jiang Yan? Ikaw, gamitin mo ang buong lakas mo sa kanya. Sumusuko na kami, tigil na. Sumusuko, hindi ko pinapayagan. Ginoong Jiang. Ate, hindi ba siya mamamatay sa pambubugbog? Papa, gusto kong gamitin. Punong angkan Jiang Jinglei. Punong angkan Jiang Jinglei.
Sino pa ang gustong maging punong angkan? Pwede pa kayong lumaban. Dahil walang lumalaban, ang anak kong si Jiang Jinglei ang susunod na punong angkan. Gusto kong lumaban. Bulwagan ng matayog na tanglaw. Bulwagan ng matayog na tanglaw, ngayon ang angkan ng bantayog ay naghahalal ng pinuno. Bakit ka nakikialam? Hindi ba't kung sino ang malakas ang kamao, siya ang magiging pinuno? Siyempre gusto ko rin maging pinuno. Gumulo ka rito! Sabi ng lahat, ang unang pamilya sa Kanlurang Joe ay ang inyong angkan ng bantayog, pero hindi ako sangayon. Kung walang makatalo sa akin ngayon, paano kung ako na ang mamahala sa hinaharap ng angkan ng bantayog? Pinili mo pa ngayon para manggulo. Tingnan natin kung ilang buhay ang meron ka. Turuan mo siya ng leksyon. Magpakita ka ng kapangyarihan. Siya ang magiging kapalaran mo. Hap, kaya mo lang ba api ng mga walang kwentang tao? Laban, laban, laban. Palamuti lang yan. Lay, anak. Ang ganitong tao ay maaaring maging pinuno. Wala na bang iba sa angkan ng bantayog? Mga walang kwenta lang kayo? Pinuno ng malamig na hamog, ibigay mo na sa akin ang iyong anak na babae. Gagarantiyahan ko na mananatili ang iyong posisyon. Bulwagan ng matayog na tanglaw. Walang galang ang iyong pananalita. Akala mo ba walang tao sa angkan ng bantayog? Hahaha kayong mga walang silbi. Kung gusto nyong mamatay, lumapit kayo. Ang inyong angkan ng bantayog hindi ba sa patnubay ng dakilang guro ng bundok ng asul na tagak kayo umasa para yumaman? Sa inyong henerasyon, bawat isa ay mga walang kwentang anak ng mayayaman. Puro kain at antay mamatay, walang lumalaban. Mga duwag kayong lahat kayo walang kwenta. Unang angkan ng kanluran simula ngayon, ang angkan ng matayog na tanglaw na ang magiging Ang laki ng sinasabi ng angkan ng matayog na tanglaw. Puno ng angkan. Ilang araw pa lang akong wala, lumaki na ang loob ng angkan ng matayog na tanglaw. Siyempre, hindi ako maglalakas loob na mang-insulto sa harap ng puno ng angkan ng bantayog. Ngunit ang posisyon bilang nangungunang angkan sa kanluran, gusto rin naming subukan ng angkan ng matayog na tanglaw. Ang mga kabataan ng inyong angkan ng bantayog ay duwag. Ang posisyong ito bilang una sa palagay ko dapat na naming ibigay. Kung kaya mo, ikaw ang pumalit. Sino man ang makatalo sa bulwagan ng matayog na tanglaw, siya ang susunod na puno ng angkan. Halika, tingnan natin kung sino ang may gustong mamatay. Sino ang gustong matulad sa kanya? Nasaan ang tapang ng mga inapo ng angkan ng bantayog? ako. Tatay. Anong klaseng tao ka? Jiang Yan, hindi pa ba sapat ang pinapahiya mo sa amin? Bumaba ka na. Hindi ko kayang talunin ang bulwagan ng matayog na tanglaw. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Lay, hindi ganoon kasimple ang batang ito. Mabuti. Ang kulang sa angkan ng bantayog ay hindi ang mga anak na may kakayahan, kundi ang mga anak na may dugo at tapang. Jiang Yan. Ang batang iyon mula sa angkan ng bantayog. Hahaha.
Kaninong anak ito? Jiang Yan ang pangalan niya. Anak siya ng pumasok na manugang na si Matiyagang Pagkakaisa. Anak siya ni Jumei. Ang lakas pala niya hanggang sa puntong ito. Dati, bakit hindi ko pa yun narinig? Makatayo ka pa ba? Ate, ang galing niya. Mukhang minamaliit natin siya. Tara, isa pa. Ang batang ito parang biglang nagbago na parang ibang tao. Nagtago ba siya ng kanyang tunay na kakayahan? Nalin lang tayong lahat niya. Si Jiang Yan biglang naging ganito kalakas? Kanina hindi ba siya mahina? Hindi pa ako nagsasawa. Ngayon, sumusuko na ako. Hintayin mo ako. Nako! Ang angkan ng Bantayog ay may isa na namang talento. Nakakamangha talaga. Maaari ba talagang maging pinuno ang batang ito? Tatay! Tatay! Huwag hayaan siyang agawin ang aking pagiging pinuno, tatay. Hindi niya ito maaagaw. Nanalo ang anak ko. Pwede na bang maging pinuno ng angkan ng anak ko? Pero siya ay anak ng lalaking napangasawa sa pamilya. Mukhang si Jiang Yan nga ang magiging pinuno ng angkan. Mga kasama, tapos na ang laban ngayon. Ngayon, aayusin natin ang mga panloob na usapin ng angkan. Mabuti pang umuwi muna kayo. Talagang galing ng kabataan. Binabati kita, Leader Jiang. Binabati kita. Hinihintay ka ng ate ko. Binabati kita, Leader Jiang. Jiang Yan, kahit na tinalo mo si Bulwagan ng matayog na tanglaw, hindi ka maaring maging pinuno ng angkan. Pangunahing nakatatanda. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi lang ni Pinuno Jiang Fan kung sino ang mananalo sa bulwagan ng matayog na tanglaw, siya ang magiging pinuno. Dito wala kang karapatang mag-utos. Ang tapang mong makipag-usap sa akin. Bakit hindi si Jiang Yan ang maging pinuno? Una, si Jiang Yan ay anak ng isang lalaking pumasok sa pamilya. Siya ay isang dayuhang apelyido. Wala siyang kwalifikasyon. Pangalawa, ang kanyang kakayahan ay napakahina. Hindi siya karapat-dapat maging pinuno. Pangatlo, si Jiang Yan ay nakipagsabwatan sa bulwagan ng matayog na tanglaw. Nagsagawa ng isang magandang palabas, gusto niyang agawin ang posisyon ng pinuno. Jiang Yan ay hindi talaga kasapi ng angkan ng Bantayog, normal lang na makipagsabuatan sa panlabas ng kaaway. Malamang na magkasanib. Magkukunwaring agawin ang posisyon ng pinuno. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Hindi mo man lang ako matalo pero natalo mo ang bulwagan ng matayog na tanglaw? Ano kung hindi kayo magkasabwatan at magpanggap? Ayoko lang gamitin ang buong lakas ko. Sobra ka namang mag-isip ng iyong sarili. Sige, halika, labanan mo ako ng 2 suntok. Tingnan ko ang iyong kakayahan. Halika na. Ano gagawin? Si Jiang Yan ay anak ni Jumei. Naniniwala ako sa kanya. Kuya, hayaan mong makipaglaban si Jiang Yan sa akin. Malalaman agad. Oo, kung hindi sapat ang kanyang kakayahan, ibig sabihin nakikipagsabuatan siya sa mga tagalabas upang makuha ang posisyon ng pinuno ng angkan ng Bantayog. Isang napakasamang gawain. Ayon sa patakaran, puputulin ang mga litid ng kanyang mga kamay at paa, gagawin siyang lumpo. Lahat ng sang-ayon sa laban tumayo sa tabing ito. Ang mga hindi sang-ayon tumayo sa tabi ng aking kuya. Sige. Ilang araw lang akong nawala at naging tao mo na sila. Kuya, mag-utos ka na. Ang lakas ng batang ito. Kung wala akong 30 taon, nakakayahan talong-talo ako sa suntok na ito. Ang tunay na lakas ng katawan ng Diyos ng digmaan kulang pa sa 10% ang naipalabas. Masyado kang mahina, tiyak na nakikipagsabwatan ka sa iba. Kung mahina ba ako, alam mo naman sa sarili mo. Magaling na bata, muntik na akong matalo. Sa paglipas ng panahon, magiging napakalakas niya, talo ka. Tiyak na nakikipagsabwatan ka sa mga kaaway.
Nakita nyo ba, mga kasama, wala pang 10% ng aking kakayahan ang ginamit ko at tinalo ko siya, napakadali niyang talunin. Tiyak na nakikipagsabuatan siya sa mga kaaway, mga kapatid. Sa ating angkan ng bantayog, wala pang anak na lalaking inaanak na naging pinuno. Si Jiang Yan ay nakikipagsabuatan sa mga kaaway upang agawin ang posisyon ng pinuno. Gusto niyang wasakin ang angkan ng bantayog. Payag ba kayo? Hindi payag. Hindi payag. Jiang Yan, ikaw ay nakikipagsabuatan sa kalabang pamilya. Upang agawin ang lahat ng aming ari-arian, tunay kang taksil sa angkan ng bantayog. Imposible ito. Talagang imposible ito. Mga tiyuhin at kapatid, tiyak na nagkakamali kayo kay Jiang Yan. Hinihiling ko na patawarin ninyo siya. Ang mga tao ayon sa alituntunin ng angkan, alisin ang kanyang kakayahan, putulin ang kanyang mga litid. Palayasin sa angkan. Teka lang. Sandali. Ito, may hindi pagkakaunawaan. Ako ay mag-iimbestiga at maglilinaw. Jiang Yan, hindi maaaring ipatupad ang batas ng angkan. Ngayon ay gusto ko na parusahan si Jiang Yan, alinisin ang angkan. Ako ang pinuno ng angkan. Hindi mo kayang mapasunod ang lahat. Kung hindi, hindi ka maaaring maging pinuno. Kayo? Sabihin ninyo, gusto ba ninyong alisin ang taong ito na hindi kabilang sa angkan? Oo. Oo. Nakita ninyo? Hindi maaaring labagin ang kalooban ng tao. Sige, Anong gagawin ninyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Kunin ang lahat ng kanilang ari-arian. Walang sino man ang pinapayagang tumulong sa kanila. Hayaan silang maging pulubi. What? What? Anak. Siya ay anak ni Jume. Ano naman? Anak. Ikaw, kayo ng iyong anak. Gusto ninyong maging pinuno, di ba? Titingnan ko kung paano ang angkan ng bantayog masisira sa inyong mga kamay. Pagkalipas ng isang buwan, si Jiang Jinglei ang susunod na pinuno. Kinatawan ang angkan ng bantayog sa pagharap kay Dao Zu. Harapin si Daozu. Harapin si Daozu. lahat? Kung sakaling hindi mawala ang masamang intensyon ni Jiang Yan at makipagsabuatan para manakit, saktan ang ating angkan ng bantayog, hindi ba tayo nasa panganib? Mas mabuti ngayon na lipulin ang lahat. Ano sa tingin ninyo lahat? Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Anak! Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Matandang bastos. Sino ka ba? Sino ka ba? Batang pasaway ng angkan ng bantayog. Talagang walang modo. Ikaw, matandang bastos. Sino ka ba talaga? Panghasmang istorbo sa mga gawain ko. Tatay. Siya. Napakalakas. Kung gusto niya akong patayin sa ngayon, magiging bangkay na ako. Matandang bastos. Sino ka ba talaga? Ang inyong angkan ng bantayog ay may kaugnayan sa akin. Sayang mga kabataan ay ganyan kababa ang asal. Kung malaman ni Malayong hangarin ng bantayog, tiyak na babangon mula sa libingan, gagapang palabas at sasampalin kayo. Paano mo nalaman ang pangalan ng lolo ko? Sino ka ba talaga? Ako. Malalaman mo. Ito ang kanyang kapalaran na pagsubok. Kung kaya niyang malampasan ito, para siyang dragon na bumalik sa dagat, malaya siyang maglakbay sa langit at lupa. Maraming salamat, matanda, sa pagligtas sa akin. Kahit mahirap, lalo siyang matatag. Hindi niya ibinababa ang kanyang ambisyon. Senyorito, ang hitsura mo ngayon, pinapagawa mo ako kung paano sa iyong ama magpaliwanag. Senyorito,
Bilis. Mabilis kang gumaling, tiyak na gagaling ka. Senyorito, Buksan ang pinto, buksan. Bilisan mo ang pagbukas ng pinto. Kung hindi ka magbabayad ng upa, lumayas ka. Ate, talaga bang pakakasalan mo si Jiang Jinglei? Kung hindi ano, ang aking kapalaran, ako ba ang may karapatang magpasya? Ang pinuno ng angkan ng bantayog dapat ay si Jiang Yan. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon? Paano naging si Jiang Jinglei? Ikaw. Hindi ako. Ate, tingnan mo siya. Hindi siya, hindi. Hindi siya. Ikaw? Sino ka ba? Nagkakamali ka yata ng tao? Ikaw? Dito po, punong angkan Jiang. Tara. Tara. Bukas ay para kay punong angkan Jiang at araw din ng inyong kasal. Ihanda na ang kasal. Mamamatay na lang ako kaysa pakasalan siya. Tumahimik ka, sumunod ka sa akin. Hindi mo pa ba nakakalimutan ang basura na si Jiang Yan? Sa loob ng 2 araw, pupunta ako sa bundok ng asul na tagak upang makita ang dakilang guro. Sa oras na yon, ako ay parang isdang lumalandas sa pintuan ng dragon, kayo sa angkan ng malamig na hamog. Kung susunod kayo sa akin, ay makakaangat din kayo. Oo naman, oo naman. Tara. Jiang Yan. Bakit hindi ka pa namamatay? Hindi ako si Jiang Yan. Nagkakamali ka ng tao. Harangin siya. Nagkamali ka. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ko natapos ang ugat. Sa pagkakataong ito, gusto mo pa bang umalis? Jiang Jinglei. Chief Jiang, wag naman, wag talaga. Malapit na ang iyong kasal, malas. Malas nga. Sa pagkakataong ito, hahayaan na kita. Sa susunod, hindi na ganyan kaswerte. Teka, pumayag ba ako na umalis ka? Jiang Yan, itong bowl ng dog food. Kainin mo at pwede ka nang umalis. Kainin mo! Salamat. Nagugutom lang ako. Jiang Yan, para ka talagang aso. Hahaha. Masarap. Kung hindi kayo tututol, dadaling ko na ang natira. Teka. Nagtatago ka pa ba? Nasaan ang litrato ni Sitang? Ito ang nanay ko, ang nanay mo. Ito ang anak kong babae. Ibalik mo sa akin ang litrato. Ikaw lang? Gusto mo pa akong saktan? Jiang Yan, sinasabi ko sa iyo, kung mahuli kita na nagtatago ka ng mga gamit ni Sitang, kukunin ko ang buhay mo. Umalis ka.
Sino? Ako. Bakit ka nandito? Alam ko kung ano ang ikinababahala mo. Alam mo? Ano bang alam mo? Simula nang mawalan ng kakayahan sa martial arts ang pinuno ng angkan ng Bantayog, kahit ang babaeng mahal niya ay naging asawa na ng iba, nakakaawa. Paano mo nalaman? Marami pa akong alam. Para kang isang matandang manghuhula. Kapag may problema, uminom ka ng konting alak, maglasing para kalimutan ang lahat ng alalahanin. Walang alalahanin, malayang gumala. Halika. Tulad nga ng sinasabi, sa hanging tagsibol, isang basong alak mula sa peach at plum, sa ilog at lawa, sa gabing may ulan, 10 taong ilaw. Ang iyong kamakailang karanasan ay mas kapana-panabik kaysa sa buong buhay ng maraming tao. Matandang manloloko. Sabi mo pa. Inom na. Matandang manloloko itong alak. Malalim ang ating ugnayan elixir ng muling pagkabuhay. Ituturing ko na lang na utang mo sa akin. Ngayon ang iyong masayang araw, maging masaya ka. Tatay, ano na ang balita kay Jiang Yan? Ano pa ang silbi ng pag-iisip sa kanya? Manugang sige. Ngayon ay may dalawang magandang balita ako. Biyanan, pakiusap, maging mahinahon ka sa aking asawa. Oo. Naka-recover na ako. Ang espesyal na alak na ito ay magpapalakas ng iyong kakayahan ng 10 beses. Pero 3 araw lang ang epekto. Pagkatapos ng 3 araw, magiging walang silbi ka pa rin. Kung gusto mong ganap na mabawi ang iyong lakas, pumunta ka sa Qingluan Mountain pagkatapos ng 3 araw. Qingluan Mountain? Hindi ba iyon ang lugar ng Daozu? Sitang? Tapos na ang seremonya. Simula ngayon, si Jiang Jinglei ang bagong pinuno ng angkan ng Bantayog. Makalipas ang 3 araw, kumatawan sa angkan ng Bantayog at pumunta sa bundok ng Asul na Tagak upang makipagkita sa Daozu. Pagbati, Pinuno Jiang. Mga kasama, ngayon ay ang araw ng kasal ko at ni Sitang. Maligayang pagdating sa lahat ng mga tiyo at kapatid. Huwag kang makulit. Unang pagyuko sa langit at lupa. Pangalawang pagyuko sa mga magulang. Pangatlong pagyuko, mag-asawa sa isa't isa. Halikan mo siya.
Jiang Jinglei, lumapit at mamatay ka. Jiang Yan, nangangahas ka pa bang pumunta rito para mamatay? Jiang Yan. Ate, nandito siya para iligtas ka. Bakit ka nandito? Bumalik ka, hindi mo siya matatalo. Dahil nandito ka para mamatay, sige, gagawin ko ang gusto mo. Lumapit kayo. Ay, punong Jiang, malas ito, malas. Ngayon dapat mamatay. Ngayon dadalhin ko siya. Sino ang mangahas na humarang sa akin? Galaw. Bumalik na pala ang iyong kapangyarihan? Lumapit ka at mamatay. Kahit na nakabawi ka na ng iyong kakayahan, wala kang magagawa rito. Ang dami mo talagang satsat. Halika na at lumaban. Bakit kailangan ng malaking patalim para sa maliit na bagay? Sino ang maglalakas loob na hulihin si Jiang Yan? Sumunod kayo sa akin para makaharap ang Daozu. Ang Daozu ay isang immortal. Kung makakasama nating makita siya, malaking swerte iyon. Ako na. Jiang Yan, hindi ka ba nahihiyang bumalik? Ngayon ay aalisin ko ang mga taksil sa pamilya. Duwag! Lumabas ka. Lumabas ka. Huwag mong isipin na dahil kasal ko ngayon ay hindi ako mangahas na pumatay. Halika, ano pang hinihintay mo? Malakas na ang binatang ito. Mag-ingat sa dami ng tao. Huwag mawala ng dignidad. Bumilis ang aking pag-unlad ngayong buwan. Sigurado akong hindi niya ako kayang pantayan. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Isang buwan tayong hindi nagkita, nagbago ka ng husto. Parang lumakas na naman si Jiang Yan. Si Tang. Hahaha. Jiang Yan, 2 beses ka nang natalo sa akin. Patayin ang traidor na ito. Wakasan ng traidor na ito. Dapat mamatay si Jiang Yan. Pwede ka nang mamatay. Teka. Sandali. Basta pakawalan mo si Jiang Yan. Papayag akong pakasalan ka. Huwag, huwag. Ipinagtatanggol mo pa siya. Ipinagtatanggol mo pa siya. Habang lalo kanyang pinoprotektahan, lalo kitang papatayin. Tigilan ang pagpatay. Tong manugang, bakit nandito rin siya? Ang tatay niya ay naging pulubi na. Ang baho. Mga kapatid, mga tiyo at pamangkin, ang aking anak na lalaki. Ang anak ko ay talagang inosente. Pinalayas na kayo sa angkan ng Bantayog. Sino ang kapatid mo? Hindi na kayo miyembro ng angkan ng Bantayog. Bakit pa kayo bumalik? Jiang Jinglei, hindi mo pa ba ibabalik ang dangal ng anak ko? Kayong dalawa ay mga taksil na ng angkan ng Bantayog. Karapat-dapat lang sa inyo ang ganitong kapalaran. Bulwagan ng matayog na tanglaw. Hindi ka pa ba lalabas? Bulwagan ng matayog na tanglaw. Hindi ba pinapunta kita sa ibang bansa? Layer. Sabihin mo sa lahat, wala kang anumang relasyon sa anak ko. Ako at si Jiang Yan ay walang transaksyon. Pero ako at si Jiang Jinglei ay may underground na transaksyon. Anong nangyayari? Jiang Jinglei, ano pa ang masasabi mo? Bulwagan ng matayog na tanglaw. Ano ba ang pinagsasabi mo? Si Jiang Jinglei ay may lihim na transaksyon sa mga kaaway. Bakit wala akong nalalaman? Ano ang transaksyon ninyo? Hindi.
Zhang Jinglei, dumating na ang iyong kabayaran. Siya ang... Nakikipagsabwatan kay Jiang Yan. Si Jiang Yan ay naghahangad na agawin ang aking pagkapinuno. May balak siyang saktan ako. May tao ba? Patayin siya. Bulwagan ng matayog na tanglaw. Ginamit namin ang iyong katauhan ngayon. Nagpanggap kami ng isang dula. Ngayon, akala nilang lahat nakikipagsabwatan si Jiang Yan sa iyo para agawin ang pagkapinuno ng angkan ng bantayog. Anak ng isang lalaking napangasawa. Wala siyang koneksyon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong itanong ang hindi dapat. Bibigyan kita ng 20 bahagdan ng kayamanan ng angkan ng bantayog. Umalis ka ng bansa at magtago muna. Nag-aalala ako na hindi gagawin ni Zhang Jinglei ang kanyang pangako, kaya ako nag-record. Nakikipagsabwatan ka sa mga dayuhan. Ikaw ang basura ng angkan ng bantayog. Zhang Jinglei. Ngayon, wala ka nang maipaliwanag, di ba? Bulwagan ng matayog na tanglaw. Pinagtaksilan mo ako. Ayaw ko rin. May isang matanda na humuli sa akin at ibinalik. Alam niya ang lahat. Ayaw kong makulong. Anong matanda? Zhang Jinglei, ikaw pala ang hipokrito. Ikaw ang umagaw sa pagiging pinuno ng angkan. Mga walang utang na loob. Gusto ninyo akong ipagkanulo? Talaga ba? Sabi na nga ba, kayong mag-ama ay may masamang intensyon. Gusto ninyong sirain ang angkan ng bantayog. Mga mapagpanggap. Si Jiang Yan ay mas magaling sa iyo ng 100 beses. Huwag kang gumalaw, ate. Huwag kang lumapit. Kung sino ang lumapit, papatayin ko siya. Huwag kang gumalaw. Lahat ng ito ay ginawa ko. Ako ang gumawa. E ano ngayon? Zhang Jinglei, inamin mo na sa wakas. Saksi ang mga ninuno ng angkan ng bantayog. Tanggalin si Zhang Jinglei. Bilang pinuno ng angkan, si Jiang Yan ang bagong pinuno. Zhang Jinglei, ikaw ang gustong agawin ang mga ari-arian ng angkan ng bantayog. Ikaw ang nakipagsabwatan sa mga kaaway. Gusto mong patayin kaming lahat. Jiang Yan, nagkamali kami sa iyo dati. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang pinuno ng angkan. Parusahan ang mga taksil, hulihin si Zhang Jinglei. Dalhin sa hustisya. Oo. Hahaha, ang tiyan ng lahat sa inyo, lahat ay nilagyan ko ng lason. Kung gusto ninyong mabuhay, kailangan ninyong sundin ako. Wala ka ng tao. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Pamilya mo silang lahat, pamilya mo silang lahat. Ibigay ang antidote. Pamilya walang kwentang pamilya. Mga mapagmataas. Kapag nakapagbigay galang na ako kay Dao Zu, at natanggap ko na ang kanyang mana sa mundo, wala nang taong makakalaban ko. Dao Zu, nakilala ko siya minsan. Para siyang Diyos. Hindi ka makakalusot sa kanyang matalas na mata. Tigilan mo na. Hindi ko na mapigilan. Hindi lalabanan kita hanggang tumigil ka. Ngayon, walang makapagsasagip sa'yo. Matandang gago, ikaw na naman. Jiang Fan, pagbati Dao Zu. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyong bumati kay Dao Zu. Pagbati, Dao Zu. Matandang manghuhula. Matandang mangkukulam. Ito, ano ba to? Jiang Yan, ito ang Dao Zu. Huwag kang bastos. Okay lang. Bet ko yung batang to, hayaan mo na lang siya. Matandang mangkukulam, bakit ka nandito? Hindi ko siya hinuli para hindi ka mawalan ng paliwanag. Salamat, Dao Zu. Ang seryoso mo. Hindi ako sanay. Tawagin mo na lang akong matandang mangkukulam. Sige. Ikaw pala ang Dao Zu. Sinabi ko na. Malalaman mo rin kung sino ako. Ang Dao Zu na pangarap makita ng lahat. Ikaw pala. Kaya pala hindi ko kayang talunin ka. Marami kayong kasamaan, mag-ama, sumuko na kayo. Nasa akin ang buhay ng mga taong ito. Subukan ninyong galawin ako.
Ang gumagawa ng masama, babagsak din. Jiang Jinglei, hindi ka makakatakas. Bakit hindi ka pa sumusuko? Sumuko. Wala pa ang susunod kong galaw. Sumuko, hindi pa dumarating ang mga huling galaw ko. Si Ginoong unang nagtagumpay ay nasa daan na. Kapag nakarating na siya, lahat kayo ay mamamatay sa akin. Si Ginoong unang nagtagumpay mula sa Timog Karagatan, ang kanyang kasanayan ay napakataas. Kahit ikaw ay hindi mo siya matatalo. Si unang nagtagumpay ba? Noong araw ay pinalayas ko siya, nakatakas pala siya patungo sa Timog Karagatan. Tara, pumunta sa angkan ng Bantayog sa kanlurang lupain. Unang nagtagumpay. Gumagawa ng mga iligal na gawain. Kami sa angkan ng Bantayog ay matagal na siyang hindi namin nakakasama at nakipagsabuatan ka pa sa kanya. Sitang. Tumakbo ka na. Tatay, Tumakbo, huwag mong ipaghiganti ako. Tumakbo ka na, hanapin si Ginoong yun. Ilibing mo siya ng maayos. Hanggang dito na lang ang matutulong ko, may mga bagay na kailangan mong gawin mag-isa. salamat matandang manghuhula. May espesyal kang katawan, hindi ka ordinaryong tao. Pagkatapos, pumunta ka sa bundok ng asul na tagak at saka. Ang taong pinakaasam mo ay hindi pa pala patay. Ang taong pinakaasam ko. Ang taong pinaka-miss ko. Ito. Hawakan mo. Naalis na ang lason nila. Punong angkan ng Bantayog. Ako ang iyong tiyo. Iligtas mo kami. Maawa ka sa amin. Pinuno, nakikiusap kami. Magsalita ka naman. Kami, itinaya namin ang aming buhay para sa angkan ng Bantayog. Anong silbi ng pagmamakaawa sa akin? Si Jiang Yan ang punong angkan. Maaliwalas na pananggalang. Ay! Ibahagi mo ang gamot sa lahat. Walang problema. Salamat, Punong Bantayog. Salamat, Punong Bantayog. Jiang Yan, hindi, punong angkan. Wala akong kinalaman dyan. Lumayas ka. Pinuno, marami kayong pinagdaanan sa mga panahong ito. Ngayon tapos na ang hirap at dumating na ang gantimpala. Salamat Tito Leng sa hindi ninyo pagtalikod sa akin. Pumunta ka na at kunin ang gamot. Pagkatapos, magpahinga ka ng 2 araw at gagaling ka. Opo, salamat Pinuno. Sitang. Tatay, alis wag kang maghiganti para sa akin, mabilis kang umalis. Hanapin si Ginoong yun? Ginoong yun, kapag nahanap na kita, papatayin ko silang lahat. Magaling na ang paggaling mo. Magpahinga ka pa ng 2 araw. Pwede ka nang lumabas ng ospital. Sitang, gising ka na. Totoo bang gusto mo ako? Sa tingin ko, dahil kamukha ko ang nanay mo sa konting paraan, hindi mo naman talaga ako gusto. Totoo bang ganyan ang iniisip mo? Hanapin mo ang taong pinakamiss mo. Pagkatapos ng trabaho, puntahan mo ako sa bundok ng asul na tagak at saka, ang taong pinakamiss mo ay hindi pala patay. Oy, tanga!
Kayong dalawa, ingatan ninyo si Sitang. Opo. Punong angkan, kailangan kong pumunta sa bundok ng asul na tagak. Oo, dapat lang. Ito ang patakaran. Sasamahan na kita. Oo. Tigil. Hoy. Hindi mo alam pumila? Pumunta ako para makita ang Daozu. Pumunta rin ako para makita ang Daozu. Sabi ko pumila. Sasabihin ko sa'yo, inanyayahan ako ng Daozu. Ang Daozu ay parang Diyos. Laging may humihiling na makita siya. Wala kang karapatan. Ngayon, ang Daozu ay naghihintay ng isang tao. Walang ibang makikita. Maaari bang itanong kung sino ang nakikita ng Daozu? Bumalik ka. Katawan ng Diyos ng digmaan. Ang taong hinihintay ng guro ay siya kaya. Huwag kang gumawa ng gulo. Kaya pala ikaw ang hinihintay ng guro. Sumunod ka sa akin. Tara na. Dumating na po ang hinihintay ninyo, guro. Hindi bababa sa 3 ang tanong mo. Alam mo pala yan. Sa pulwagang angkan ng bantayog, Sinabi mo na ang taong pinaka-namimiss ko ay buhay pa. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? At ako, naging walang silbi, isang taong basura. Bakit mo ako iniligtas? sagutin ko muna ang unang tanong. Sino ang pinaka-namimiss mo? Ako. Ang nanay ko. Buhay pa talaga siya. Matandang manghuhula. Huwag mong biruin ang nanay ko. Ang iyong ama. Dati ay isang sinaunang martial artist mula sa gitnang lupa. Panganay na anak ng angkan ng Santiago, ang lugar na gitnang lupa. Napakaraming nakatagong talento. Ang angkan ng Santiago sa gitnang lupa ay may mahalagang lugar din. Teka, sabi mo angkan ng Santiago sa gitnang lupa? Sabi mo, Angkan ng Santiago. Tatay. Ang apelyido mo ay Joe, hindi Santiago. Hindi ako ang tunay mong ama. Ano? Pasensya na, Ginoo. Ang bagay na ito, pinagsinungalingan kita sa loob ng maraming taon. Hindi. Tatay, ano ang kalokohan yan? Ang iyong ama, siya ay mula sa makalumang pamilya ng martial arts ng gitnang lupa, ang panganay na anak ng angkan ng Santiago, si Xiao Changfeng. Ako ay isa lamang niyang tagasunod. Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Maraming bagay. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw sa iyo. Jiang Yan, kapag natagpuan mo na ang iyong tunay na ama, mauunawaan mo na ang lahat. Kapag nahanap mo na ang iyong ama, lahat ay magiging malinaw. Tama, ang iyong mga magulang ay ikinulong ng iyong lolo sa angkan ng Santiago. Kapag nahanap mo sila, malalaman mo ang lahat. Ang aking lolo? Bakit niya ikinulong ang aking mga magulang? Tumigil ka. Ang gagawin mo ay pagpapakamatay. Kung matatanggap mo ang aking tunay na aral, maaari mo pa silang mailigtas. Bakit mo ito ginagawa? Ikaw ay isang likas na mandirigmang katawan. Karapat-dapat kang maging alagad ko. Nakatanggap ako ng balita ang iyong ina na si Pahayag ng Bantayog ay may malubhang sakit. Kung mailigtas mo sila ng mas maaga, baka makita mo pa siya sa huling pagkakataon. Kung gayon, turuan mo na ako. Kung hindi ka mag-aaral sa akin, paano kita tuturuan? Matandang manghuhula, hinihintay mo pala ako. Ang alagad na si Jiang Yan ay bumabati sa tagapagtatag. Binabati kita, Panginoon, sa pagiging alagad ng tagapagtatag. Mabuti. Ngayon ay tuturuan na kita. Maganda. Ano pa bang mga trick mo, matandang manghuhula? Ilabas mo na lahat? Haha, talagang ang galing ng katawan ng mandirigma. Ang bilis ng pag-unlad mo sa pagsasanay. Sa loob lang ng ilang araw, naipasa ko na sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Wala na akong maituturo sa iyo. Kunin mo ito, baka magamit mo ito sa hinaharap. Ipinapasa ko sa iyo ang posisyon ng dakilang guro. Ako ay payapa na. Ngayon, maaari ko na bang iligtas ang aking mga magulang? Siyempre, oo.
Ngunit dapat kang maging mahinahon sa iyong mga kilos. Kung sakaling malaman ng angkan ng Santiago, baka hindi mo na makikita ang iyong mga magulang. Angkan ng Santiago mula sa gitnang lupa. Nandito na ako. Tawagin ang mga tao. Ipahayag sa buong mundo. Ang may-ari ng talim ng landas ay ang bagong tagapagtatag ng landas. Kung may hindi susunod, ay kalaban ng bundok ng asul na tagak. Ang angkan ng Santiago sa gitnang lupa ay isa sa mga pinakamalaking pamilya. Kaya maraming patakaran dito. Bata, huwag kang magkamali. Kung magkamali ako, saan ako ikukulong? Huwag kang magtanong ng bawal. Mukhang kailangan kong itago ang aking pagkatao. Chang Feng. Miss ko na si Yan. Si Matiyagang pagkakaisa ay kasama si Yan sa angkan ng Bantayog. Sigurado na maayos ang lagay nila. Huwag kang mag-alala. Kung bago ako mamatay, sana makita ko si Yan kahit isang beses. Ang angkan ng Santiago ay sikat sa gitnang lupa. Dapat ay nagpakasal ka sa isang mayaman mula sa gitnang lupa, pero nabulag ka sa kanya. Ito ang parusa sa kanya. Siya man ang asawa ng iyong anak. Binigyan ka niya ng apo. Hindi ko siya kilalang manugang. Lalong hindi ko kikilalanin ang bastarding apo. Ginoo, may tagapagmana na ang dakilang guro. Tipunin ang lahat para sa pulong ng angkan. Tatay. Yan, miss na miss ka ni Inay. Ito ang aking lolo. Saan niya ikinulong ang aking mga magulang? Ang lahat ng sining pandigma ay nagmula sa bundok ng asul na tagak. Lahat ng angkan ng sinaunang sining pandigma, lahat ay pinagpala ng guro ng landas ng bundok ng asul na tagak upang maging makapangyarihan sa isang rehiyon. Mula sa bundok ng asul na tagak may balita. Anis ang guro ng landas na ay mayroon ng kahalili. At natanggap na ang talim ng landas. Siya ang magiging susunod na guro ng landas. Ang aming angkan ng Santiago ay hindi na katulad ng dati. Ngayon, pang-10 na lang kami. Kailangan naming makipag-ugnayan sa bagong guro ng landas at makipagkaibigan para maibalik ang angkan sa dati nitong taas. Kaya, sino ang pupunta sa bundok ng asul na tagak? Kung magustuhan ng bagong guro ng landas ang aming angkan ng Santiago, ay maaaring sa gitnang lupa, bumalik sa posisyong nangingibabaw. Ako pupunta. Ako na lang. Lahat kayo pupunta kung kayo ay maging babae ng bagong guro ng landas. Ang aming angkan ng Santiago ay yumayabong sa loob ng 100 taon. Wala sa inyo ang makakapunta. Ilog ng mataas na kabundukan. Ilog ng mataas na kabundukan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang simulan ang digmaan ng angkan? Haha, digmaan ng angkan. Maaari ba ninyo akong talunin? Hindi mo ba alam? Ang bagong guro ng landas ng bundok ng asul na tagak ay nakapagumang na. Kailangan pa bang sabihin mo iyon? Ayon sa alituntunin ng kapatiran ng sinaunang sining ng gitnang lupa, ang nangungunang 10 angkan lamang ang may karapatang makipagkita sa guro ng landas. Ikaw at ako ay pareho sa nangungunang 10. Kaya, naiintindihan. Kaya ano pang usapan? Kung sino man ang manalo, siya ang pupunta. Ang pagkakataong makipagkita sa guro ng landas. Ang aming angkan ng Santiago ay dapat makuha ito. Sino ang lalaban? Lolo, ako na. Talo ka. Ako na. Ako ang kalaban mo. Sige, bugbugin ninyo siya ng husto. Ang aming angkan ng De La Cruz ay mas malakas kaysa sa angkan ng Santiago. Ang mga kabataan ng angkan ng Santiago, ganito lang ba kayo? Hindi kayo magtatagal sa gitnang lupa. Sino ang may tapang na lumaban sa akin? Wala na bang iba sa angkan ng Santiago? Ha ha ha, mula ngayon sasabihin ko sa lahat na ang angkan ng Santiago ay puro duwag. Sino ang magnanais na lumaban? Ikaw, lumaban ka sa akin. Hindi ba ikaw ang pinuno ng angkan? Laban tayo!
Kaya kitang talunin gamit ang isang kamay. Huwag mong sabihing inaapi ko ang matanda. Ikaw, mga duwag kayong lahat. Gusto ninyo pang makita si Daozu sa susunod na buhay pa? Tay, walang lumalaban sa kanila. Nanalo tayo. Umalis na tayo. Gusto mo bang makita si Daozu? Tutulungan kita. Bago ka bang lingkod? Paano mo ako tutulungan? Wala kang pakialam dyan. Kailangan mo lang sumagot. Gusto mo o hindi? Kailangan mo munang pumayag sa isang kondisyon bago kita matulungan. Basta't makita ko si Daozu kahit anong kondisyon. Teka. Makikipag-sparring ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa nahihiya? Bakit ka nakikialam? Isa ka lang lingkod. Tumahimik ka. Isang hamak na lingkod. Ang inyong angkan ng Santiago ay walang tao. Hahaha. Nagpadala pa kayo ng isang lingkod. Gusto nilang manalo sa tulong ng lingkod na ito. Mahina na talaga ang angkan ng Santiago. Inilagay nila ang pagkakataong manalo sa isang maliit na lingkod. Tapos ka na ba sa iyong mga walang kwentang salita? Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Tay, ganitong uri. Ako na ang bahala dyan. Tay, kaya ba niya? Kuya, Sino pa? Tay, totoo ang galing niya. Siya ay isang katulong. bakit ang lakas niya? Ay, Sa tingin ninyo? parang pamilyar siya ah. Posible kaya? Parang isang kamag-anak. Mamaya ko siya tatanungin. Lakas ng loob mong saktan ng aking anak. Sinaktan mo rin ang isa sa angkan ng Santiago. Kami ng angkan ng De La Cruz sa gitnang lupa ay isa sa nangungunang 10 pamilya kahit ang angkan ng Santiago ay mas mababa sa akin. Ikaw isang hamak na alipin, lalabanan mo ako? Ayaw mong matalo? Dahil hinahanap mo ang gulo, ibibigay ko sa iyo. Hindi siya ordinaryong eksperto. Sabi mo, ang galing niya sa martial arts, sa aming pamilya ay isa lang siyang tagapaglingkod. Oo nga, si Yue Shanhe sa gitnang lupa ay kabilang sa nangungunang 3. Bata. Ang mga henyo sa henerasyon ninyo, kilala ko lahat. Wala akong narinig na pangalan mo. Sino ka ba talaga? Hindi ba sabi mo gusto mo akong makita? Ako. Gusto kitang makita lagi. Tay, ang taong gusto mong makita ay hindi ba? Ang tagapagtatag ng bundok ng asul na tagak. Imposible ito. Sumasamo ako sa tagapagtatag ng bundok ng asul na tagapagtatag. Kasalanan ko, sasampalin ko ang sarili ko. Mali ako, umalis na tayo. Guro, hindi ko kayo nakilala isang dakilang tao. Patawarin ninyo ako, Guro. Upang makita ako, nag-away kayo hanggang sa kamatayan. Hindi na kailangan. Tungkol sa inyo, gusto ninyong gamitin ang mga babae para sumipsip sa akin. Mas hindi na kailangan. Tinangka naming hulaan ang iniisip ninyo, Guro. Mangyaring parusahan kami. Parusahan? Gusto kong sumumpa kayo sa isang kondisyon. Mangyaring sabihin, hindi lang isang kondisyon, kahit 100 kondisyon, gagawin ko rin. Lumabas na kayong lahat.
Ang gwapo ng bagong guro. Oo nga, sino kaya ang mapalad na babae? Na magustuhan niya? Ano po ang iniutos ninyo, guro? Nangako kayo sa akin. Nagagawin ninyo ang anumang kondisyon, tama ba? Oh. Gusto kong palayain ninyo ang aking mga magulang. Daozu, ikaw ay pinakamataas. Ang iyong mga magulang, siguradong mga pambihirang tao rin sila. Hindi ko pa sila nakikita. Bakit ko sila ikukulong? Ang aking ama ay si Changfeng Santiago. Ang aking ina ay si Pahayag ng Bantayog. Naalala mo na ba? Tatanungin kita ng ilang katanungan. Mas mabuting sumagot ka ng totoo. Bakit mo ikinulong ang mga magulang ko? Hindi mo sasabihin, di ba? Hindi po, Daozu. Sasabihin ko. Noong araw, ang angkan ng Santiago ay nasa gitnang lupa. Isa rin ito sa mga nangungunang pamilya. Naghanap ako ng mapapangasawa para sa tatay mo, pero tinanggihan niya ito. Nagsimulang makipagrelasyon sa nanay mong si Pahayag ng Bantayog. Mali rin ang pananaw ko noon. Ang iyong ina, ang angkan ng Bantayog ay nasa kanlurang lupain. Maliit na pamilya lang. Sa sobrang galit ko, Ay ikinulong ko sila. hindi tugma ang estado, di ba? Kayong mga matatandang ito, bakit laging meron kayong ganitong lipas na kaisipan? Ako ay iyo. Tumahimik ka. Dalhin mo ako